Hanapin mo yung study ng Affiliated Plan. Wow. Piloto ka dati, Tito Ruben, no? Ng jeep. Pero kayo ni Papa, piloto ng jeep. Hanggang nangyari siya pag yung piloto, lalandingan yung tatay na. Okay na. Tulad yung pinalabas sa bisika sa Ubay. Tito Ruben, dito ka nga. Mama ka dito. Magde-devotion tayo, Tito Ruben. Devotion Sige na! sige na, tayo na. Tinabahan ka na. Tinabahan siya. Ano ba ito ginagawa? Sabi Diba ko sa akin, kamusta? di ba, ni Dane, lagay ng Okay na worship yun. song. Sabi- Ayaw niya. sabi Sabi ko, ko, wag di na Parang doon. hindi na accurate kasi tapos na yung practice. Okay lang. Like, hindi na. Sabi ko, tinatapos naman din yun ng walang kanta-kanta eh. Ayaw mo na. Hindi. Feeling ko lang hindi accurate. Actually, si Jackie, ano lang naman ang doon si... Hindi na necessary. Yeah. Sino Necessary. yung dalawa na anak? Inaaway niyo ako eh. Edwin, ano ko? Ano na? Kamusta ka Hindi ko alam pa. Ano ba gagawin? Kamusta mo muna Baka si kamustahin Kuya? mo. tayo. Tulad mo. Pwede din hindi. Pwede diretso Diretso na na. lang. Diretso na. Pwede yung umiyak ka na lang Ano gusto mo? Diretso na. Siyempre, pipiliin mo yung kamustahan ko dito. Para malaman ko kung may gawa ka na. Uy, nilalasin ka. Oy, Tita Gio. May gawa na po siya. Sino? Ito Ate yung Rochelle. Si Joshua. Si Joshua? Katrabaho lang ako Tagal ko nang alam. Nakita ko na. Hindi, ako nagtago. Nakita ko silang dalawa. Ako nagtago. Hindi ako. Nakita mo silang dalawa ka nagtago. Nahiya ka kasi sa Gino. Si Mark na yung tago kita, G. Sige, baka makita ko ni Joshua. Isipan niya ang nahiya na tago na lang. Ako, Diyos. Tignan mo pa. Ang cute nilang dalawa. Wala na. Pagkatawa lang siya. Si Mark yun, may kakilala ba yan? Nakakabahan si Joshua tuloy lang. Kaya medyo tagal-tagal. Go lang. Go. Walang friend. Hawakan mo yung kamay niya baka. Nang lalamig. Lumabas ko si Ibe. Nang-excited. Game na. Game. Yan, kay Ruth. Ay, game. Sige lang po. Sige na. Sige, ano. Kamustahin muna natin. Si Ate Rochelle. Kamusta po? Pwede tayo. Tayo nga, ikaw na ang tinago ka pala. Hindi lang. Pwede po bang malaman? Nag-loads pa lang. Wait lang. Ano ba yan? Ay, wala. Kinakabahan. Mas parang Ano? kinakabahan. Mas kinabahan. Hindi kasi, okay lang ako. Uy, wala. Hindi ako. Okay lang po ako. Tapos, Anong klaseng okay? Mga... okay ako. basta okay sa akin. Okay. Nagkikigan sa si Kuya. Hindi na nag-share. Okay. Sayang hindi mo. Sa buong week, isang linggo. Isang linggo. Ano ba? Hindi, okay ako sa buong week. Siyempre, hindi rin tayo maiwasan na hindi tayo magkakaroon. Tawa kasi may camera. Tuloy-tuloy. Yan na inisip. Ay, si Tito Ruby kasi Na. Siyempre, hindi tayo nawawala ng problema. Pero, nare-remind tayo ng Lord na nandiyan lang siya palagi sa atin. And always trust in Him lang po. And then, ano ba? Yun lang. And, yung devotion, yung na-receive ko po sa, Lamentation 3 verse 25. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. Ayun lang. Yung kandila sa dulo. Hindi ka nakita sa pang. Oy! Ayun lang. Hindi, may gusto ko pa sasabihin eh. Pero talaga siyang gusto pa sabihin.
I-open mo na talaga ate. Tayo lang talaga dito. Ay, naku. Ay naku, ito Ano ba? Rochelle. Hindi sila Nakakasundo satisfied. na. Para hindi tayo pamilya. Ano ba? Ilabas mo na talaga. Akala ko ba pamilya tayo dito? Nakatampo ka. Yan, naiyak na siya, gal. Mag-ibang ka muna. Ano rin? Wala, umiyak. Wala, umiyak. Umiyak. Sa'yo pala to. Ano ka natin? Ano bully talaga. Yung anak talaga ng story, no? Mga bully talaga anak nito. Wait lang, wait lang. Hindi mo Rachel, sure tumatawa Rachel. yan. Rachel, Iyak na tawa. Rachel. It's a prank. Ano ba? Lucia, tawa-tawa ka bang may iyak? Pareho, sabay. Baka umutot ka dyan, ah. Huwag pinipigil yan. Sa labas yan. Lalabas yan sa pet mo. Pero na, umiyak na. Teacher Bell, gano'n kayo kadalas umutot sa isang araw? Bakit kaya ang babae mo hindi ututin? Ututin ako. Sinaya ututin. Ibig sabihin, Ibig sabihin ng ututin, condition din para mo. Sorry. Natuwa siya umiyak. Utot po ako ng utot. Bakit mo lang? O ikaw, Rochelle, gano'n ka kadalas Ayan, umutot sa hindi isang na araw? po. Umiyak na siya. Naiiyak ka because? Kay Sakina yan. Because? Inaili tayo niya. Na-touch ka because? Okay, balikan natin. Ano yung dahilan? Because? Salita ka din, ang gigigil naman ako. hello. Ayaw mo na Chris Aquino? O sige. Luzon, Visayas, Mindanao. Naitay, Kapuso. Bayaran po ng 20 minutes ng time nyo. Ayun natin. Ikaw kasi kulit. Binayak mo po. Bakit ano bang pinipilit nyo kay Rochelle? Hindi, may gusto lang siya ilabas. Ano bang ilalabas niya? Sabi. Kasi lang nahiya. So, kaya nahiya. Hindi niya tuloy malaman katatawa siya kung iiyak ang gulo niyo. Hindi nga, ano nga, Hindi nila alam yung lahat. baka naman sa group chat nyo lang yan, ha? Hindi, wala nga rin siya kinuwento sa group chat. Ganyan mo to eh. Nangiyak ka lang kay Tito Ruby. Tito Ruby, piket. Yung sinend nga sa akin, inansend pa eh. Piket Tito Ruby na yado. Hindi ka daw kasi nag-react. Kaya inansin, unseen. Unsend. Ano ba yun? Ano ba yun? So, how are you? Sige, ikaw naman ako. Ay, ako na muna. Sige. Ate Di ba sa, kailangan lang ng prayer sa family nila. Nayak. Hindi pinagdadaanan sila ngayon. Pero nasa shy si Rochelle. Same tayo nang dinadaan. Same tayo nang dinadaan. No, lagi. Yan, actually, sa kayo nang tinitirahan eh. Pero tayong problema tayo. Pero sige, ikaw na lang umiyak para din sa akin. Literal pala. Pag mo nga call, Kiss mo nga, kiss! Kiss! diba lagi kayo magkasama gabi-gabi? Oo. Nayak tuloy ako. Ay, sige na nga ako Sige, na Nicole na po. Sige, ako na muna. Buong week ko, I feel so overwhelmed, blessed, and happy. Ano po? Buong week, sobrang overwhelmed and happy po talaga ako sa nangyari na tong week. Siguro yung isa sa pinaka nakuha ko talaga, yung sa peace talaga. From the sa start ng bagong week, Monday, yung word na peace talaga yung nakikita ko kahit sa Bible. Ayun, happy po ako sa kung ano po yung na-experience ko po sa sa conference po. First time kong maka-attend ng ganun klaseng conference. Natatawa talaga ako nung una kasi wala talaga akong ka-idea kasi akala ko talaga po yung gagawin namin, yung katulad lang sa pinuntahan namin nila Mami G nung una, yung parang boto-boto lang, kain-kain ka lang gano'n. O talaga, boto. Tapos, nagulat ako, yung pagpasok namin sa hotel,
may mga Chinese, Japanese ba yun sila? Hindi ko alam kung mga Hapon ba yun sila. Japanese. Opo, Japanese. Una, akala ko po, malaki kasi yung room. So akala ko sa isang room sila, hindi pala, isang room lang pala yun. Tapos nagtataka ako bakit, siguro sabi ko, baka same ng pila, pero ibang room sila. Kasi nagtataka ako, bakit may mga, doon, may mga foreigner. Ang iniisip ko talaga, nasa mind ko, yung katulad lang na pinunta namin ka na Mami J. Tapos nung papalapit na, nakita kong pumasok sila sa kung saan pinasukan nila, Mami Wei. Tapos sabi ko, sabi ko, ano pala yun, mga foreigner pala yung mga kasama namin. Tapos ayan, kunyari hindi ako nagpapanik, pero deep inside, nag-iisip na ako, sasabihin ko, kaya ako kasi may kumausap sa akin. Tapos po pagtapos namin doon, yung mga estudyante ng Wesleyan, sila yung mga nag-a-approach, diba na, ma'am, tapos ganyan. Tapos parang ang cute lang nila. Tapos meron nagtanong sa akin na, di naman siya, Filipino siya, pero English kasi siya magtanong. Sabi na saan daw ako, basta ganun, pero English. Ang alam ko nang ibig sabihin ng saan ako, siguro sinasabi na kung saan ako na bibilong ba, kung sa, Organization. Opo, gano'n. Tapos basta si Brother Kit na din sumagot, so medyo safe ako. Tapos nung gano'n ako na, loob ako mamaya, may magtanong pa sa akin ng bago. Nung pagpasok namin, yata ako kay Tita Alma, umupo siya dun sa may harapan. Tapos parang naiilang ako kasi syempre nasa harapan ko yung di ba yung sa table namin sa harapan ko. Tapos syempre nandoon yung mga speaker. Parang nakaban ako mamaya. Alam mo yung nagpapanik ka na baka mamaya, may pa-question and answer dito. Tapos masabi, yung si ating nakaupo dun sa may Parang gano'n nagpapanik ako. Tapos sobrang OA kong mag-overthink. Nakakaramdam na ako ng natatay na ako. Literal, ganun pala pag kinakabahan ko noon, parang kumukunik siya sa tiyan mo. As in, parang ina-overthink ko lahat na baka mamaya may biglang, syempre hindi ko alam mangyayari, conference, mamaya yung bilang patanong-tanong, tapos English sila. Wala talaga ako naririnig Tagalog. Kung meron nagtatagalog, si Mami Weng lang. Si Tita Weng lang, tinatagalog ko niya. Pero lahat sila English, kahit si Tita Al mga English. Hindi nagpapanik na ako. Wala pa si Ate Day, tapos nakakaramdam na ako ng napupupo na ako. Wala akong pang spray, wala ako lahat pang spray Tapos hindi ko alam kung manghihiram ba ako kay Tita Weng ng alcohol. Wet wipes. Wet wipes o Ay, okay naman dun sa hotel Hindi, syempre, yung CR kasi niya, hindi siya isang CR na gano'n, parang magkakasama sila. So, Nasashy siya, Oo, baka maamoy daw Tapos sinasend kasi Ate Day, nasaan ka na? Sabi na traffic pa daw. Ay, miss naman, umusok ka. So, may talaga natatain na umusok kami, wag ka lumabas. Tapos hindi natin ko sabi. Buti hindi lumabas sa bibig, no? Munti ka na. Sa harapan pala ni Tita Ano. Hindi ganyan nga. Tapos, nung dumating na si Ate Day, hindi ko na talaga napigilan. Sabi ko, Ate Day, sige na. Pahiram na ako ng spray kasi natatain na ako. Pagpasok ko naman dun sa may CR, hindi din lumabas. Siguro dahil may mga kasabay tayo, ganun. Kaya, for the shy siya. Tapos, kinuha ko talaga yung alcohol candy. Hindi ko binalik kasi baka just in case na matain ulit ako. Ko na. Pero hindi naman talaga ako natain. Nahiya ako ganun. Ako yung natae. Hindi na talaga ako natulad na tae. Tapos akala ko, hanggang may napasok po ako dun sa may, anong tawag din natin, din sa may schedule. Kung ano yung, meron dun yung sa, di-discuss per group. Nag-overthink ako, akala ko per table, magdi-discuss kayong group. Kaya pag nakinig talaga ako na mabuti, so mamaya magtalungan pala na, nakambag. Open discussion. Open discussion kasi nakalagay. Tapos akala ko, per table siya. Sabi sila, mga tatanders, sabi, mamaya, pag sinabi ko, mamaya pag sinabi ko wala akong sasabihin, baka sabihin, nakikain ka lang. Medyo po. Sinama lang ako ni Jean. Sabi ko talaga si Mami, Jean, lagot to sa akin, higit-sarap lang. Hindi kasi yung sinabi, wala talaga akong idea, gano'n. Tapos for the kinikinig ako, kahit wala din ako naiintindihan. Di ba sinabihan ka ito, mag-prepare ka ng message? Kuya, yan kasi talaga nun sa isip ko lang talaga yung maliit lang, pang lang. Kasi yun lang naman yung sinabi ni Mami Jean. Wala naman doon siya Pero pinag-message ka? Hindi. Ako? Nakagraduate na pala. Nagsasalita lang dun mga professors. As kung may tanong ka, gano'n. Iniwasan ko nga sila kasi nga ayoko nga, parang nagpapanik ako. Kaya ko naman sumagot, pero... Tapos kami balikan na ng microphone. Oo. Tinatanong kami lagi, may question pa po. May question po ba kayo? Ang daldal nga lang sa likod ko, hindi ko naintindihan. Basta yun. Tapos for the kinikinig ako,
Tapos parang sumasakit yung ulo ko. Siguro dahil full English nga, parang feeling ko, ano dahil sinasabi ni ate. Meron doon nag-speech na in Johnny ba sabi ko? Ganyan pala yung accent nila, hindi ko maintindihan, sobrang bilis, sobrang ano yung pagka-English niya, parang hindi ko ma-clear sa ano, kasi parang natitigas na yung tibok ng ulo ko. Kasi sinasabi na, kasi wala na ako naiintindihan. Pero, ganun talaga siya. Dami mong kwento. Oo talaga, Tito Ruby, susunod sumama ka talaga, para dalawa tayong matayin. Dalawa tayong kabahan, gano'n. Tapos, na-enjoy ko naman po. Tapos, the next day, sinama ulit ako ni Mami Jean. Sinad ko talaga siya today. Sabi ko, Mami Jean. Kasi mamaya, hindi na pala ako pwedeng sumama kasi pang educator sa MM lang. Sinad ko si Mami Jean. Tapos, sabi na ako daw kasama daw po ako. Opo, sumama ulit ako. Ganyan. Na-enjoy ko naman. Kasi kumakain lang talaga ako. Pero may ano naman. Natutunan ka May natutunan na lang sa AI. Isa-share ko sa inyo next time. Kailangan English din pag sinabi ko. Tapos ano po, ayun nga po, doon ako kinausap ni Miss Florita, di ba? Florita, na about sa Wesleyan, gano'n. Una, natatawa ako nung time na sinabihan na po ako na papasok na ako. As in parang, hindi ko alam kung ano yung i-response ko sa kanya nung sinabihan ng pumasok ka na bukas. Parang sasabi ko talaga, wow, parang gusto ko siyang ganyan. Parang nakaganyan ako, parang blanco ako noon. Kasi ino-overthink ko po na, hala, bawal pa kasi ano, yung sa, may pinirmahan ako sa NU na ganito ba. Tapos parang hindi ko masabi na bawal pa akong pumasok. Kasi pinipilit na lang ako ganun. Tapos inantay ko lang maya-maya. Tapos saka ako in-open up yung about sa pinirmahan ko po sa NU na bawal kang lumipat ng school. Na hindi ka pa po settled, gano'n. Tapos in-open ko po. Tapos sanabi po nila na okay lang daw po, gagawa na daw nilang paraan, ayaw daw nila. Basta ayaw daw nila mag-stop ako, ganyan. Tsaka ano, at least daw makapag-start na ako, ganyan. Tapos parang hindi ko pa alam yung kung ano yung i-react ko that time. Kasi parang nakahalo po yung kaba ko at the same time parang na-excite ako. At nakabahan po ako kasi parang hindi ako prepared. Tapos biglang papasok na ako bukas, what if may quiz? Basta parang ang ano ng isip ko, parang nag-overtake ko, pasa ko, may pa-question na answer pa lang mga first one, hindi ako nakapag-review, gano'n. Tapos parang sinasuggest ko sa kanila na kung okay lang po ba na ano, na next school year na, sobrang gano'n. Okay yan, sa next week na gano'n. Tapos basta sinasabi nila pumasok ka na bukas, ay, ang kulit talaga. Kulit talaga na. Kaya ano naging naging final decision? Pumasok. siya. Okay. Pinapunta siya. Pinapasok po talaga ako. Nung for the hate talaga yan si ma'am, bida-bida din talaga. Hindi, pero nagkaklase ka na? Hindi naman po, hindi pa kasi po nag-half day po yung Wesleyan. May tour kasi ng Wednesday. After ng conference Hindi, pero kailan ka kasi. na talagang officially? Papasok. Baka Monday po. Inantay ko lang po yung call ni Miss Antoinette po. Kasi po sabi na po, itatawagan na daw po ako kung yung last time. message makakalimutan. Opo. Or magpa-message po ako kay Miss Emily na lang. Kasi hindi ko nakuha yung number ni Miss Antoinette. Tapos po, ano na nga po. So, for the ano talaga ako, nag-uusap kami natin din. Pero ewan ko kung nararamdaman natin din yung pakaramdam ko na parang ayaw ko pa pumasok. Nararamdaman ko pa rin din. Pero parang wala din akong choice. Kasi nga, sinabi nga ni Mami Jean na basta masok ka lang, basta may matutunan ka, ganyan. Pero parang nandun yung takot ko na parang agad-agad, di pa ako prepared, ganyan. Tapos parang namumiblam ako, wala pa po talaga akong gamit. Kasi yung mga last na gamit ko sa NU, na binarong na ni Kuya Josh, kasi yung mga notebook ko, medyo may mga sulat-sulat na rin. Tapos parang nag-ano ako na, gusto kong mag-oo kasi nakakaya naman po na sila talaga nagpupush sa akin. Pero parang ayoko pa kasi parang hindi nga ako ready, ganun. Pero go lang po ako. Sabi nga natin din, go lang, pasukan mo lang, ganun. Para at least alam ko daw po kung yung sa mga schedule, ganun. Tapos edi, pag-uwi ko po ng bahay, iniisip ko po kung mag-prepare po ba ako ng introduce yourself. Kasi nga nag-o-omit ako what if talagang sa lecture na po ako papasukin. Pero nakakaramdam ako ng peace na parang hindi ko kailangan mag-worry or parang hindi ko kailangan matakot. Parang natural lang ganun. Tapos po, hindi ako nag-ready ng introduce yourself. Wala akong kahit anong ni-ready. Or kahit sa sa last na binigay niyo sa akin with yun lang po yun. Hindi na din ako nag-search ng kung ano-ano. Pag morning lang, tinanong ko si Kuya Joy. Tapos po, pagpasok ko ng umaga, as in, wala akong
parang naliligo ako na parang normal lang napapasok na ako. Pero wala talaga ako naalala na kahit ano. Meron lang po nung nag-aamusan na po ako sa taas. Mag-isa ako sa taas kumakain. Tapos umiiyak ako. Hindi po ako naiiyak kasi parang kinakabahan ako or what. Parang naiyak ako. Uli yung sibuyas nilalagay mo, sister. Kasi parang na-overwhelm po ako sa nangyari. Tapos parang ang bilis lang. Kasi parang Sunday, naalala ko po yun, Sunday ng gabi. Umiyak ako kay Lord yun. Sabi ko, Lord, gusto ko ng bumalik sa school. Gusto ko nang mag-aral, ganyan. Sabi ko nga, pero hindi ko po alam kung kailan yung time na papapasukan mo ko sa school. Hindi ko alam kung, sabi ko nga po, hindi ko alam kung next year pa, or baka... Expect na pa. Oo, ganun Sunday yun, ate day, tapos iniiyak ko pa yun. Tapos sabi ko nga, or baka, gulbo din, baka hindi talaga ako paalisin sa anywhere, or basta ganyan sa sabi ko, Lord, hindi ko po alam, pero gusto ko na po talagang pumasok ng school. Umiiyak talaga ako sa kanya. Tapos, kaya nung, na-overwhelm ako, naiiyak talaga ako na parang kapag si Lord na pala, pag time na ni Lord yung kumilos, mabilisan na lang talaga. Yes. So, kailangan talaga ready ka na anytime, gano'n. Tapos edi so sobrang iyak ako, overwhelm ako na, nagpe-pray talaga ako, Lord, thank you, gano'n. Pero nagkaano ko na, Lord, kung ano man po yung mangyayari today, kung may biglaang, kunwari, di papasukin ako talaga ng lecture, i-ready mo yung heart, i-ready mo yung mind ko, ganyan. Kasi ayoko pong parang, dito, normal naman na syempre, balik zero ulit ako, so parang mangangapa ako. Pero ayoko po yung magmukha na parang kabang-kaba ka or parang nawawala ako talaga. Gusto kong parang confident pa rin ako na college na ako, kaya ko to ganyan. So pray po ako, tapos may binasa po akong Bible verse. Tapos nakakatawa po doon. Sa buong Bible verse po na to, peace din, puro peace po yung lumalabas. Ito po. Sa first, talagang dinote ko po siya, same, Ilang piece sinabi? Ilang piece na sinabi? Baka 4 piece kasi sabihin. Hindi, ayan o, aga-aga, January 24, 2026. 8:54 a.m. Ayan yung time na umiiyak ko na. First Thessalonians 5. Basta madami na pong nabanggit dito yung pagkakaroon ng peace. Tapos biglang parang naano ko na kumalma ako, ganyan, si Lord yung gagawa ng parang siya yung nagpasok sa akin ito socially nung kikilos ko ano yung mangyayari, ganyan. Basta kailangan ko lang siya sundin at makinig sa kanya. First Thessalonians. May highlight. Dito na lang po. Dito po ako mag-start sa sa 1 Thessalonians 5:12. Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's word. They work hard among you and give you spiritual guidance. Show them great respect and wholehearted love because of their work, and live peacefully with each other. Brothers and sisters, we urge you to warn those who are lazy, encourage those who are timid po. Take tender care of those who are weak. Be patient with everyone. See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other. And to all people, always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances. For this is God's will. For you belong to Christ. Do not stifle. S-T-I-F-L-E. Stifle. Do not stifle the Holy Spirit. Do not scoff of prophecies. But test everything that is said. Hold on to what is good. Stay away from every kind of evil. Nakalagay po sa 20. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ coming again. God will make this happen for He calls you as faithful.
Dear brothers and sisters, pray for us. Greet all the brothers and sisters with us courtesies. I command you in the name of the Lord to read this letter to all the brothers and sisters. May the grace of God, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you. So habang binabasa ko po itong Bible verse na to, natutuwa po ako kasi ang dami kong beses nakita yung word na peace, peace, peace. Kahit po dun sa may title ng conference namin, peace din po yung peacefully, peace? Making peace. Making peace Peaceful. peacefully. So parang nagkakaroon ako, parang inaano ko ni Lord na na laging may kapayapaan, hindi ko kailangan mag-worry o mag-pray ganon. And then nagkaroon dahil nga po sa nangyari sa akin, sa ginawa sa akin ni Lord ngayon na sa school, nagkaroon ako na talagang na iba talagang klase si Lord na mayroon talaga siyang ibinigay na timeline para sa iyo. Hindi mo siya pwedeng madaliin. Kung ikaw nagmamadali ka kasi gusto mo ganito, gusto mo tapos ka na, siya hindi mo siya pwedeng i-rush na, Lord, ganito na ibigay mo sa akin, kailangan ko na. Kasi meron siyang sariling timeline, meron siyang nilaan sa'yo kung kailangan ka na, kung kailan ka na ilalagay sa ganitong sitwasyon or gano'n. And also, nai-remind ako na parang not now doesn't mean no. Parang hindi ngayon, hindi ibig sabihin hindi na para sa'yo. Sometimes, kailangan mo lang talaga mag-wait sa kung ano yung plano niya. Kasi, di ba, si Lord, lagi na tayong piniprepare kasi sa kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Di ba, hindi naman nagbibigay si Lord ng blessing na alam niyang hindi mo din kaya. Diba? Kasi syempre parang nakaka-shock eh. So, hindi lang naman sa circumstances tayo dapat maging ready. Dapat sa mga blessings din na ibibigay na sa atin. Kasi, what if binigyan na tayo, today naghiling tayo ng maraming pera. Tapos binigyan na tayo kanabukasan ng maraming pera. Eh, hindi ka ready sa kung, alam mo ba kung paano mo gagawin ng tama yun. So, sa ayun nga po na hindi porket hindi mo pa nakikita ngayon, o hindi porket na hindi mo pa parang nararamdaman ng kumikilos, hindi ibig sabihin din na hindi na hinayaan ka na or hindi na ibibigay yung para sa'yo. Binibigyan ka na ng lessons. And sa lessons na yun, kung mapapansin natin, parang paulit-ulit lang naman din talaga yung nangyayari sa atin sa mga pagsubok. Kasi paulit-ulit lang din yung gustong ituro sa atin ng Lord na lesson. So, dapat, doon tayo maging aware na lahat talaga. Ngayon, mas sobrang clear na sa akin yung word na laging may perfect timing si Lord. So, ngayon na na-experience ko na siya, talagang, parang ganun talaga, parang nakaka-overwhelm, nakakatuwa talaga na parang the whole week, parang ako sa nangyari, parang sa Lord, na-shock ako sa bilis mong kumilos, agad, parang talaga yung, parang hindi ko, siguro pinaka-na-shock ako yung sinabi yung pumasok ka na bukas, kaya parang ganun talaga yung yung reaction ko na. Tapos parang nawawala na ako sa sarili ko kasi parang ang dami kong inisip pero yung heart ko sobrang sayo, sobra akong iiyak the whole week. Tapos sabi ko grabe, hindi lang siya parang doon ko din na-realize na siguro will din ni Lord na hindi ako pumasok sa school na alam niyang hindi din para sa akin. Kasi syempre, yung sa school po ng EJ, di ba, sabi ko din, very open yung school na yun. Talagang LGBT, kung ano, parang hindi ka matuturuan, parang may kanya ka talagang life, gano'n. Pero dito sa Wesleyan, yung pagpasok ko nga po sa Wesleyan, naramdaman ko kagad yung peace, tapos parang ang gaan, kasi feeling ko bumalik lang ako sa school ko sa Baptist, tapos parang hindi talaga ako nakaramdam ng kahit ano pong kaba, or parang nanginginig ako, napakagano. Sobrang, parang BFF ko talaga si Ma'am. Nagkukwento talaga, kahit hindi niya tinatanong sa akin, kinukwento ko dire-diretso, pa-acting pa. Kasi Ma'am, ganito po kasi Ma'am. Tapos yung tapos si Ma'am naman, oo naman siya. Sino kausap mo? Si Ma'am, si Miss Register ba yan? Opo. Natutuwa ko kasi hindi po ko ganyan dati sa ENO. Yung dati sa ENO, di ba, pag mag-enroll ka, may mga question. Medyo parang nanginginig ka, di ba, yung calling tatanong. Pero this time, ang OA ko kasi ako pa yung nag-open up kay Ma'am ng kung ano yung gagawin, ganyan. Tsaka kahit hindi na talaga tinatanong, dire-diretso ko ng kwento, ganyan. Parang gusto ko din, at least alam niya na kung ano po yung background ko sa ENO, ganyan. Tapos
sobrang naano ko na siguro yung gusto talaga ni Lord na mapunta ako sa school na alam mo yun, yung naka-align din sa kanya na hindi ako yung mai-influensyahan ng ibang friends. Syempre hindi naman natin masasabi kasi may mga ibang school din na Christian school na may mga bad influence talaga. Pero syempre, tawag dito, mas naniniwala ako na mas mananaig yung worth niya doon. And alam ko na mas mag-guide niya ako doon sa pag-aaral ko. Sabi ko nga po na hindi man yun talaga yung pinaka gusto na, hindi man talaga yun yung course na gusto ko. Pero ang goal ko is to makagraduate and ma-fulfill ko yung college life ko, gano'n. And siyempre, ayun nga po, alam ko naman po na pagpasok ko sa Wesleyan, hindi naman din talaga magiging smooth agad lahat. Siyempre may madami din pa po akong magiging, alam ko, madami pa po akong magiging challenges sa college, madami pa akong iiyakan, madami pa akong pagdadaanan. Pero, since pinakita sa akin ni Lord na yun clearly kung paano siya nag-work. So, nagka-trust ako sa kanya na alam man yung pagdadaanan ko, alam ko kung malalampasan ko. And, ayun po, wala, happy lang talaga ako buong way para talaga sira si Lord. Ano? Gusto mo kagatan ka dyan? Si Lord parang nagugulat ako kayo. Hindi, sobrang cute talaga ni Ulot ka, Lord. biglang sumagot si Lord sa'yo. Sabi, na para bang? Na para bang hindi ko, wala ba sarado ko? Hindi, ang cute talaga Ang ni Lord. bilis nga compared dun sa pinag-uusapan natin last week. Pag-pray mo din yung sa paglilid mo din para ano, Oh. talaga maging total performance ka na parang Oo, lumagawa na. Hindi, pero ano nga, parang naano ko, sabi ko, okay, iba na pala pag ikaw na yung naka-experience mismo kung paano kumilos sila. Parang nakaka-shock pala talaga. So, kaya pala talaga piniprepare tayo ni Lord lagi, time to time. Hindi na tayo parang, hindi instant yung binibigay na sa atin. Kasi nga, nakakagulat talaga. Good man or bad, nakakagulat, nakakashock. So, kailangan prepare yung heart natin. And, ayun po, since na papasok na ako sa school, parang, ayun nga, nakita ko kanina, nung pauwi na ako ng school, so sobrang tuwa-tuwa ng heart ko. For the dalulu-dalulu na ako sa gym. For the hangin-hangin na yung bok-bok ko. Tapos, siguro feeling ko, iniisip ng katabi ko. Ini-imagine ba nito yung crush niya sa katabi? Pero hindi na alam na parang mayroong spirit lang sa akin na parang ang saya ng heart mo, gano'n. Tapos parang, gano'n yung life. Parang hindi ko ma-explain. Parang pag sinasabihan, parang pag inaano ko na ikwento mo kung ano yung parang wala talaga akong masabi. Parang nasi-speechless na lang talaga ako. Pura ko parang bang. Para bang hindi na natapos na sasabihin niya. Mas mahaba ka pa nga sa akin. Oo nga eh. Hindi nga, kasi Naka ayun 30 nga. minutes nga sa'yo. So, ayun nga guys. Be ready. Wow! Mag-ready ka na. For the Thank you po iyak-iyak sa pa-devotion. for the iyak-iyak buka ay ngayon. Ay, sexy. For the iyak-iyak ka ngayon. So, bukas hindi ka na iyak. babalikan ba natin si Rochelle o ikot muna tayo? Ikaw na muna daw. Hindi, ayaw niya na ata. Ayaw na yun. Ano ba? Iyak na naman. Kanina tumatawa. Ako na ba? Ako na. Ikaw na. Para matapos na. Huwag na sa'yo, ba't nasa akin? Eh, magkasama kasi kami ni Nicole dun sa conference na yun. And although peace yung peace yung topic niya, medyo, siguro kasi nag-expect ako na talaga yun, Christian talaga yung hindi pala, oo. Parang halo-halo pala talaga siya. So, parang part of me nakita yung side ng kung paano nadi-distort ng mundo yung peace na ina-expect sana, gusto sana ng Diyos. Kaya parang may time na nagtanong ako noon, kasi parang may isang speaker doon na ang topic niya ay inclusion, parang pagiging open sa iba't ibang culture, ganyan. Pati religion. Oo. Kaya parang sabi ko, nagtanong ako noon sa kanya,
na hindi nila nasagot. Natawa nga si Tita Flor, sabi niya, hindi nasagot yung tanong mo. Gumana si Tita Flor. Kasi nga, ang tinanong ko sa kanya, paano po yun kung hindi, kasi naglalagay sila ng scripture sa presentation nila, eh di ginamit ko yung ginamit yung scripture. Sabi ko, kung ang sinasabi niyo po, sinabi niya yung Romans doon, sabi niya, if we are not to conform to the patterns of this world, hanggang anong extent po natin i-embrace yung iba't ibang culture for the sake of peace. Tapos parang ang naging, kaya tuloy, meron din po nagsalita doon na feminist, gumamit siya ng, although ang topic niya ay about children, yung parang safety ng children, ganyan. Gumamit siya ng reference sa Bible. Tapos parang ang nangyari doon, kasi hindi tama yung pagkakaintindi niya doon sa story ng Bible. Tapos parang ang dating ay denigrade yung value ng bata doon sa pagkakakwento niya. Nung binasa ko yung scripture, as in habang nagsasalita siya, kasi na-disturb ako sa sinabi niya. Binasa ko yung scripture, hindi yun yung sinasabi. Kaya parang sabi ko, medyo na-disturb na ako nung afternoon eh. Tapos kinukwento ko nga kay la mama na parang hindi nga, just because nag-o-offer tong mga to ng peace, ganyan. Hindi kailangan, matuto talaga tayo ng discernment. Kasi hindi lahat ng, parang pine-present nila as something good, na parang, ganito, ganyan, para to sa kapayapaan, para to sa ganito, ganyan. Kailangan maging sensitive tayo dun sa spirit na dinadala nila. Tsaka parang kailangan naiintindihan mo rin yung scripture. Kasi parang doon, gumagamit sila ng scripture pero hindi tama yung yung pagkakagamit. Kaya parang sabi ko, parang yun yung naging meditation ko this week, na yun nga ay maging discerning tayo. Hindi lang sa mga masasamang nangyayari, but even dun sa mga good things na pinapresent sa atin, even dun sa mga dinadaanan nating situations, kailangan maging sensitive tayo dun sa kung ano yung gusto ng Diyos mangyari, hindi yung kung ano yung naririnig lang natin. Tapos kasi parang si Nicole, medyo na-fire up ako dun sa conference kasi yung nakatabi kong matanda dun. Siya, Doctor of Philosophy. Tapos parang nagkukwentuhan lang kami dun about research, ganyan. Tapos parang gusto niya ako mag-present ng research ko. Sabi niya, next conference, dapat mag-present ka na din, ganyan. Tapos ako parang, hindi naman sa nakikita ko yung sarili ko na ganun. Pero parang, nakita ko na, oo nga, ang dami palang lapses na pwedeng aralin para i-connect yung academe sa workplace, ganyan. Tapos parang, ang feeling ko nun, may nilalagay yung Diyos sa heart ko na nag-exist na siya before pero parang nire-remind niya ako. Ganon. Kaya tuloy parang may slight feeling ako na ano ba to? Meron ba akong babalikan na inaaral ko, or parang itutuloy ko ba itong direction na to? Parang ganon yung feeling ko. Tapos, ang nilid lang sa akin ng Diyos na scripture nun ay yung sa Proverbs 21, tama ba? 21 or 22, na sinasabi ng Diyos doon na hawak niya yung heart ng king ay parang deep waters, deep rivers, na kaya niyang i-control in whatever way he desires. So, ayun, ina-apply ko lang siya both dun sa
pagiging discerning, and pag dun sa kung ano man yung direction niya sa life ko, na whatever wherever the Lord leads me or whatever comes my way, ang pwede nating panghawakan ay yung Diyos ay yung may control ng lahat ng yun. And so ngayon, in the end, kahit na na-disturb ako dun sa presentation ng peace, pinakita pa rin ng Diyos na yung totoong peace ay nasa Kanya dahil siya yung in control. So yun po ang aking share. Next! Ano, bakit may ganyan talaga? Papakita yung kanino rin. Then, Ako, usual lang. Challenges sa buhay, may pamilya. Sa akin naman, di na siya ganun. Parang hindi ko na siya ganun din. Nagpapanik na ako. Yung parang, bili na ako ng gatas. Bayad mo ng kuryente. Bayad na ng tubig. Uy, ganito na bayad na ng kotse. Dati, hindi pala dati. Recently lang eh. Ganun ako talaga, parang mas lalo kong binibigyan lalo ng sakit yung ulo ko. At ang lagi, parang pare-parehas tayo. Siguro dapat naglagay tayo ng isang song na tungkol sa peace. Kasi sa totoo lang, ganun din yung naging walk ko for the past 3 weeks sa buhay ko, na parang lagi na lang ako may maririnig na tao. Ang isipin yan. Lito bagay yan. Pera lang yan. Pag-aawain nyo yan or poproblemahin mo yung sarili mo, stress mo yung sarili mo sa kakaisip sa mga bayarin or kailangan mo asikasuhin. Maliit lang yan eh. May mga mas mabibigat pang ang problema dyan na dapat pinoproblema pero hindi naman masyadong pinoproblema. Kasi yun yung naging talagang training ko sa career life ko, na mahilig ako sa yung one-man team. Gustong gusto ko kasi yung parang may mga ka-team ako sa trabaho. Pero pag nakikita akong babagal-bagal yung katrabaho ko tapos medyo kulang sa diskarte, iniiwan ko na yan. Gagawa na ako ng sarili kong diskarte. Hindi na ako papasok ng 7 o'clock. Kunwari pasok ko 7 o'clock. Papasok na ako ng alas 5. Iiwan ko na yung katrabaho ko. Magugulat na lang siya tapos na lahat ng trabaho pagpasok niya. Kasi ganun ako eh. Hanggang sana nagtayo ako ng sarili kong business. Sinasabi ko sa asawa ko, hindi, kaya ko ito. Sasabihin sa akin ni mama, ay hindi, kaya ko ito mama. Laging ako. Number 1 rule sa business is may partner ka. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. So ayun nga, going back sa mga na-experience ko for this past week, ayun nga, parang may maririnig akong, wisdom na word of wisdom na galing sa isang churchmate, galing sa isang friend, galing sa isang kamag-anak. Pare-parehas lang rin yung sinasabi. Hindi ka na dapat nag-worry sa ganyan kasi sinabihan nga ako nung uncle ko si Uncle Bobby. Sabi niya sa akin, kung ang pag-worry, sabi niya sa akin, direct sa akin ang message Sabi niya sa akin, kung ang pag-aalala, nagpayaman sa'yo, gagawin ko na rin. Di ba? Sabi niya sa akin ni Uncle Bobby, kung ang pag-aalala ay nakasolusyon ng problema at talagang it worked out well for you sa buhay mo, ay gagawin ko na rin yan. Kaso ano pang nagawa ng pag-alala? Wala rin. Walang naging contribution sa buhay mo. Pagdating sa relationship ng family, alala ka ng alala. Pagdating sa ngipin mo, alala ka ng alala. Pagdating sa buhok mo, pagdating sa pera mo, pagdating sa pag-aaral mo, sa utak mo, sa emotions mo, alala ka ng alala. Ano ba ito? Bakit parang lagi ako nag-anxiety? Pag nag-aalala ka, mas lumalala. Pero kapag
hinayaan mo natin yung Diyos na siya talaga yung mag-take over. Ayun nga. Kasi, akala ko, pag kinilos ko kaagad na maghanap tayo, mag-train tayo ng isang leader dito sa atin, I'm sure, ma-honor ng mga leaders yun na, ay, sige, may kumikilos yung worship team natin. Pero, sa totoo lang yung Diyos, parang sampal sa Diyos yun, na parang, teka lang, may sinabi Sino ka na ba ba? ako? Ng pangunahan. Sino ka ba? Sino kayong worship team para pangunahan ko kayo? Eh, paano kung bigla akong gawing worship leader si Joshua? At kailangan yung tanggalin siya sa drummer. Oh, ready ka ba? Hindi, kaya nga, ganon sumagot kasi yung Diyos eh. Eh, paano kung biglang sabi niya, eh, paano kung gusto kong biglang gawing worship leader si Sister JJ? Oh. Ano kayo ngayon? So, ayun nga, di ba, ikaw nga, unexpected. Bigla mong sinabi, ay, na para bang next week na agad? Na parang bukas na. First time ko yun masyaka. Bukas agad. Kasi kakabigay mo ng desires mo ng puso mo sa Diyos. Iyak-iyak ka sa akin, Hindi. binigay sa'yo, Binigay umiyak ka ko ulit. lang sa'yo. Ano ba? Ay, Nicole, umiyak ka ng 1 million, bigyan tayo. No? Charot! Joke. Kailangan ko pala ng isang million po. The joking lang, joke. Pero ayun nga, sabi ko, pag-worry, alam mo yung, hindi naman kami todo mag-away ng asawa ko, pero lagi ko siyang sinasabihan na, Mami, pwede bang tipirin muna natin yung bibili natin ganito, yung ganito, ganyan. Kasi may babayaran tayo next week eh. Alam mo yung code word, ay yung keyword doon is yung next week mo pa naman babayaran eh. Diba? So ako, yun, parang every time may wino-worry akong isang sitwasyon or isang bagay, hindi ako naghihintay ng bukas na para magkaroon na ako ng realization. Maya-maya agad, marirealize ko na, ay, oo nga, ba't pa ako nag-worry? Sayang pala yung laway ko sa kaka-worry. Sayang yung brain cells ko sa kaka-worry. Hindi, yun lang yung iniisip ko. Kaya nga sabi ko, pagdating sa Great Commission ng Diyos sa atin, masyado nating, alam mo yung nagiging legalistic tayo na, kailangan ganito tayo. Kailangan sundin natin yung Romans chapter ganito ganyan na do not conform. Totoo yun. Maraming inuutos yung Diyos sa atin na kailangan mong gawin para sa sarili mo. Kasi, kapag ginawa mo yun para sa sarili mo, saka ka lang magiging ready sa commandments, sa iba niyang commandments, sa iba niyang commission. Kasi, lagi namang ang inuunan ng Diyos, siya tsaka ikaw eh. Ano ba yung first commandment ng Diyos? Love the Lord. Ano yung next word? Your God. Wala namang sinabing, love the Lord of your brother. Sinabi niya, love the Lord, your God. Ibig sabihin, nakikipag-usap yung Diyos sa'yo, sa atin. So kapag yun yung inuna mo, lahat yan, peace, prosperity, lahat ng hinihingi natin sa Diyos, wala eh. Minsan, ano ka na lang, wala ka na rin masasabi kasi wala, ganun talaga pala kumilos yung Diyos eh. Hindi mo alam talaga na kung kailan ka niya sasagutin. Gugulat ka, mabilis. May times, may inip ka, matagal. Pero marirealize mo, tama pala na naghintay ka. Kasi kung hindi ka naghintay, may namatay, or may nawala, or may nagkaganto, kung pinilit mo. Yung mga ganun. Sa akin, kung titignan ko yung sitwasyon mo, Nicole, siguro same lang rin sa
career path ni Joshua or sa kung anong career path ni Day, sa pinagdadaanan ni Rochelle sa career niya or sa family niya. Hindi kasi natin pwede, hindi more, totoo may mga taong kaya niyong ipaglaban kung ano yung paniniwala mo. Kasi maraming tao dyan na may mas magagaling silang idea at paniniwala. Eh. Pwede nilang sabihin, hindi ganito kasi eh. Hindi ganito eh. Pero, talo mo silang lahat, panalo ka na kaagad sa Diyos kung ini-enjoy mo yung peace na yun sa loob. Kasi kahit anong pang sabihin nila dyan sa paligid mo, sino pa yan, mga feminist na yan, mga professor ng astrology, kung ano ba yan, kung ano-ano pang mga professor na mga magagaling na yan, sasabihin na, ay hindi, alam mo Nicole, yung simbahan mo ganito, hindi ka magpapamove sa religion, hindi ka magpapamove sa kahit kaninong tao. Alam mo, may binabasa akong, last na, may binabasa akong, Sumunod na mahawa sa akin. may binabasa akong, may pinapanood na video ng teaching ni John Bevere. Sinabi niya doon, kinote niya, no man ha, lalaki, no woman, babae, no child, ito pang pinakamatindi, and no devil can put you out of God's purpose. Isa lang ang makakawala ng purpose mo sa buhay mo. Sabay-sabay tayo, iangat niyo yung daliri niyo. Turo niyo sa sarili. Ikaw lang. Narinig mo yung sinabi mo kanina? Lord, gusto ko na po mag-aral. Naghintay ka ng ilang taon? Isa lang? Dalawa? 1 year and... Oh. 1 1 year. year. Then, ikaw, bago ka magkaroon ng work, ilang taon ka naghintay? 2025 talaga ako nag-stop. 1 year din. 1 year. 2024. Napansin mo, almost a year, sobra man sa year na yon or bago mag-isang taon, lagi may sagot agad yung Diyos sa'yo. Pero napakaganda ng sagot niya sa'yo. Kaya, yun yung sinasabi mo kanina na, Lord, gusto ko nang mag-aral. Tapos binigyan ka kaagad ng sagot ng Diyos. Tapos ayaw niya. Next week ka na mag-ano. Kaya nga, wait lang. Ito, last na to. Wait lang. Di ba sinabi niya, mag-aral ka na bukas, next week. Ay, tika lang po, pwede po bang next year na? Nanggaling sa iyo mismo na sinabi mo, ayaw mo muna. Ikaw ang parang kinakat mo agad yung Diyos na, Lord, ito yung purpose mo, hindi pa ako ready. Kaso may sagot na sa'yo. Ikaw na yung, di ba? Bida-bida eh. Oo. Sabi na, ikaw na lang kayo gumawa ng buhay. So this is exactly yung word ng Diyos sa'yo. In finding peace, in finding answers to all your questions, in finding kung ano yung mangyayari sa mundo na to, kino-confuse mo yung sarili mo dahil kinakat mo yung will ng Diyos. Ayun lang. Yun na rin yung nakikita ko sa Naringgan sarili. ka lang. Ayun na. Parang yung sermon ni Kuya Ian lagi para sa akin. Hindi, actually, Last pa talaga siya. Hindi, sinasabi ko. Nakakaramdam na ako. Babawi ako na. Hindi kasi, same din Hindi kay ka Rachel. mawala yung Same din kasi lagi ko pinapakinggan ko ano yung mga sinasabi niya. Isa Kasi ka nang talaga Kuya Ian. same din kay Rachel. Kaya nga sabi ko, relationships, sa family, sa career. Ako kasi Diba? sinasabi natin. Ang dami-daming taong habol na habol magtrabaho kaagad. Tapos, hindi naman sila tinatanggap agad sa trabaho. Kasi kung ano-ano gusto nila habulin na career eh. Gusto nila mataas agad yung kita. Hindi mo na nila iniisip na magkaroon ng skills, magkaroon ng right attitude. Tingnan mo, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ni Joshua. Pero meron na kaagad siyang offer. Kasi nakikita na ng Diyos yung puso niya. Na ready. So magkakaiba tayo. Hindi rin natin pwedeng pilitin na maging Kristiyano lahat ng miyembro ng pamilya natin para magbago na
Para mawala na yung stress natin sa buhay natin. Hindi mo pwedeng pilitin yun eh. Kasi, may magiging malaking lesson yung family mo na to turn sa kanila lahat na biglang lumuhod sila lahat sa Diyos. Kaya sinasabi ko, papakinggan ko lang rin lahat ng mga sinasabi niyo, pero isa lang talaga yung sagot dyan eh. Kaya nga ang laging commandment sa atin ng Diyos, magdasal ka, ayusin mo yung sarili mo. Kasi baka magulat ka, bigyan ka ng 1 milyon, yung puso mo pala hindi ready, yung attitude mo hindi ready. Bumili ng iPhone. Gustong baguhin lahat ng pamilya mong maging Kristiyano, pero ikaw pala, sira-sira ka pa rin pala. Hindi ka ready sa mga, na para bang lahat sila Kristiyano, mas mabait na sa akin. Ako hindi pa rin. That's true. Labi ka sa akin. Sometimes, sa last na to, sometimes we Mauna pull, sa akin si Kuya Ian. sometimes we pull God's hand only to find out His muscle. Wow. Iniisip ko. Maakala ko gaganyan. Hindi, kasi gusto nating hinahatak yung Diyos. Lord, gusto ko ng hindi. Lord, gusto ko ng 1 billion. Lord, gusto ko ng ganito. Ikakahatak mo sa Diyos, nakita mo yung muscle niya, nagulat ka. Ready ka? Parang kikiligin ako Oo. pag Yan, master. matcha sila pag Hindi, ang ibig sabihin lang nun, kaka-pull natin kay Lord, kaka-request natin sa Kanya, ready ba kayo? Gusto mo maging worship leader, ready ka ba bigla kang sinapak sa international na ano? nangin. Hindi. Ang ganito. Alam mo ba, Di pa talaga. ang dami-daming last. ang dami nagsasabi sa akin. Sino talaga yan, Kuya Ian? Sa akin talaga na... Ang daming nagsasabi sa akin na, "Oy, Ian, ikaw na magiging next na pastor ng church niyo." Na, Marami nagsasabi sa akin, pero sabi ko, "Ay, ayoko." oh, di ba? Kinakat mo din. Di ba? Oh. Tapos ka na? Oh, sino ka? Kaya dash na. Tapos ka na or may sasabihin ka? Si Joshua na. Hindi nga. Tapos na ako. Tinakabahan na siya. Ayan. Maraming salamat po. Ayan! Alright! Sa wakas, si Joshua na. Ibinigay na Insights. insights na. Ayan. 15 seconds lang to ah. 15 seconds. Ano ba? So, eto po. Yung aking naging na pumasok sa aking puso po na i-share na Bible verse po is itong kwento ni Job. Although, ano po, Job pala. Although, hindi ko siya nabasa pa fully, pero meron ditong dalawang magkasunod na chapter na feeling ko naman. And si Lord na yung bahala doon na magbibigay ng ano sa atin, encouragement, tsaka tawag dito. Encouragement. Yeah. So, ayun. So, yung babasahin ko lang po muna yung nandito sa Bible, tapos Go. i-highlight ko lang unti-unti. Ayan. So, chapter 1 po. Si Job na matuwid. May isang lalaki sa lupain ng Uz na Job ang pangalan. Mabuti at honest siya, may takot sa Diyos at umiiwas sa masama. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. May 7,000 siyang tupa, 3,000 camels at 500 na pares ng baka. 500 na babaeng donkey at napakaraming servants. Kaya siya ang pinakamayaman sa lahat ng tao sa east.
Ang mga lalaking anak ni Job ay salitan na nagpa-party sa kani-kanilang bahay. Madalas ito at ini-invite nila ang mga kapatid nilang babae para kumain at uminom. After ng bawat party, tinatawag sila ni Job para sa ritual ng paglilinis. Gumigising ng maaga si Job at nag-aalay ng mga offering na susunugin para sa bawat anak niya. Palagi niyang ginagawa ito kasi iniisip niya, baka nagkasala ang mga anak ko at may nasabi o nagawang nakakainsulto sa Diyos. Isang araw, humarap kay Lord ang mga messengers niya na nasa langit. Kasama sa kanila si Satan. Tinanong siya ni Lord, saan ka nang galing? Sumagot si Satan, nagroronda sa mundo at pagala-gala. At sinabi ni Lord kay Satan, anong tingin mo sa servant kong si Job? Wala siyang katulad sa mundo. Mabuti, honest, at nag-worship sa Diyos at umiiwas sa masama. Sumagot si Satan kay Lord, i-worship ka pa rin ba niya kung wala na siyang pagpapala sa iyo? Di ba pinoprotektahan mo siya na para bang binakuran mo, pati ang pamilya niya at ang lahat ng meron siya? Linis mo lahat ng ginagawa niya at sobrang dumami ang mga alaga niyang hayop sa buong lupain. Pero tanggalin mo ang lahat ng meron siya at harap-harapan kanyang isusumpa. Sinabi ni Lord kay Satan, sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya, pero wag mo siyang papatayin. At umalis si Satan sa harap ni Lord. Ang unang pagsubok kay Job. Isang araw, kumain at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay nilang kapatid na lalaki. May messenger na nagmamadaling lumapit kay Job at sinabing, habang nag-aararo yung mga baka at kumakain ng mga donkeys, may mga umataking sabayans. Hinakaw nila ang mga baka at donkey at pinatay ang mga servants nyo. Ako lang ang nakatakas para magbalita sa inyo. Hindi pa siya tapos magsalita nang may isa pang dumating at nagsabi, tinamaan ng kidlat yung mga tupa at ang mga servants na alaga doon. Naubos lahat. Ako lang ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Nagsasalita pa siya nang may isa pang dumating at nagsabi, may sumalakay na 3 grupo ng Chaldeans at kinuha nila ang mga camel. Pinatay din nila ang mga servants nyo. Ako lang ang nakatakas para magbalita sa inyo. Nagsasalita pa siya nang may isa pang dumating at nagsabi, kumakain at nagiinuman yung mga anak nyo sa bahay ng kuya nila. Tapos may malakas na hangin na galing sa desert na humampas sa buong bahay at nagiba ito. Nagbagsakan at namatay ang lahat ng tao doon. Ako lang ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Tumayo si Job at pinunit ang damit niya. Inahit niya ang ulo niya, dumapa at nag-worship. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng nanay ko. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Lord ang nagbigay, si Lord din ang babawi. Purihin ang pangalan ni Lord. Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Chapter 2. Sinubok uli si Job. Dumating ang araw na humarap uli kay Lord ang mga messengers niya sa langit. Kasama din si Satan sa mga humarap kay Lord. Tinanong ni Lord si Satan, saan ka nang galing? Sumagot si Satan kay Lord, nagroronda sa mundo at pagala-gala. At sinabi ni Lord kay Satan, anong tingin mo sa servant kong si Job? Wala siyang katulad sa mundo, mabuti, honest, nag-worship sa Diyos at umiiwas sa masama. Matuwid pa rin siya hanggang ngayon kahit na na-convince mo akong wasakin siya nang walang dahilan. Sumagot si Satan kay Lord, ibibigay ng tao ang lahat basta lang mabuhay siya. Saktan mo siya at bigyan ng sakit at harap-harapan kanyang isusumpa. Sinabi ni Lord kay Satan, o sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Basta wag mo lang siyang papatayin. Umalis si Satan sa harap ni Lord at binigyan niya ng nakakadiring sakit sa balat si Job, mula ulo hanggang paa. Kumuha ng piraso ng basag na palayok si Job para ipangkamot sa sarili.
Nakakahawa yung ano. Nakaupo siya sa mga abo sa may tapunan ng basura. Tapos sinabi sa kanya ng asawa niya, "O ano, nagpapakabuti ka pa rin? Isupa mo na ang Diyos at mamatay ka na." Pero sinabi ni Job sa kanya, "Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Magandang bagay lang ba ang tatanggapin natin galing sa Diyos? Hindi ba dapat pati ang paghihirap? Sa lahat ng ito, hindi nagsalita ng masama si Job." So, Amen. babalikan lang natin isa-isa. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero, yun. Sa chapter 1, sinabi dito, binanggit lang naman yung character ni Job. Siya daw isang matuwid, matapat, may takot sa Diyos at umiiwas sa masama. Meron siyang 10 anak, yung 7 doon po ay lalaki, yung 3 babae. Tapos mayaman sila. Marami rin siyang mga alagang hayop. 7,000. Tama ba? 7,000, Ah. 5,000. Yeah, 7,000, 3,000, 5,000. So, 10,100. Sabi mo? 11,000. Yun. Tapos, Sa panahon natin ngayon, parang times 5 kang lagi din mo. sobrang yaman nun. Sobrang yaman ka na. Ayan. Tapos si Job, yung siya, palagi niyang pinagdarasal yung mga anak niya. Tapos naghahandog ng offering to Lord. kasi nga 'di ba binanggit dito sa Bible na madalas daw yung mga anak niya nagpa-party. So si Job parang naging routine niya na palagi siyang naghahandog ng offering to Lord. Kasi para malinis yung yung mga anak niya, kasi nga iniisip niya na baka yung mga anak niya daw may mga nagagawang hindi maganda. Yun. Tapos nagkaroon ng sa dito sinabi sa Bible na nagkaroon ng pag-uusap si Satan tsaka yung Diyos, na parang tinanong ng Diyos si Satan kung ano tingin niya kay Job, kasi nga masyado matuwid siya, tas matapat, tas may takot sa Diyos, tas umiiwas sa masama. Tapos ang sinabi lang naman ni Satan sa kanya, tapat si Job sa'yo kasi palagi mo siyang pinoprotektahan at palagi mo siyang binibless. Subukan mong tanggalin yung blessings na binibigay mo. Tapos sabi niya, harap-harapan kanyang, ang sabi nito, parang susumpain, parang gano'n. Tapos, sinubukan pinayagan ng Diyos na gawin ni Satan yung gusto niyang gawin kay Job. Which is, unti-unting nawala yung mga... Di nga unti-unti, isang gabi lang Isang Isang gabi. gabi. Oo. No? Ayan, mabilisan, nawala lahat ng meron si Job, including yung anak niya kasi nabagsakan. Yun. Pero, yung naging response ni Job doon, diba, wala siyang sinabing hindi maganda sa Diyos. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay ng lahat, siya din ang kukuha ng lahat. Diba? So, tutungan na tayo sa chapter 2. Sabi, nag-usap ulit si Lord tsaka si Satan. Tinanong niya uli na anong masasabi mo kay Job? Napakabuti niya, umiiwas sa masama. Tapos kahit na pinayagan ng Diyos na gawin ni Satan yung gusto niya kay Job, nakita pa rin doon na hindi nawala si Job sa pananampalataya sa Diyos. So sabi naman doon ni Satan na ibibigay daw lahat ng tao ang lahat basta't mabubuhay lang siya. Subukan daw ng Diyos na saktan at bigyan ng sakit si Job. At ayun, pinayagan uli ni Lord si Satan na gawin yung gusto niya kay Job, basta wag lang papatayin. So, binigyan niya naman ng napaka nakakadiring sakit si Job. Tapos, dito, Nabiyan siya ng asawa niya din na
Dito, pinakita naman na sabi ng asawa niya sa kanya na dahil nga sa nangyayari sa kanya, syempre, naisip din siguro ng asawa niya na parang bakit ka pa mananampalataya kung ganyan na yung pinagdaraanan mo. So, ayun, tapos sinagot lang naman ni Job yung asawa niya na hindi mo alam yung sinasabi mo. Magagandang bagay lang ba yung tatanggapin natin sa Diyos? Di ba dapat pati yung mga paghihirap? Ayun. Then, so, sa akin yung naging take ko po dito, ayun nga. Kasi di ba usually tayo, mga tao, usually naman, lahat naman pag nagpe-pray, blessings yung gustong matanggap. Eh what if hindi blessings yung binigay? What if pagsubok? Di ba? Patuloy pa rin ba tayo mag-worship or hindi na? Sana maging sa chapter 1 and 2, sana maging katulad tayo ni Job na despite na hindi muna blessings yung natatanggap natin, maging consistent lang tayo na magkaroon ng tiwala kay Lord. Kasi lahat naman ng nangyayari sa atin, si Lord yung may control. Yun. Kaya, ayun, sana yung verse po na to makapag-encourage sa inyo na siguro para maging rin tayo dito yung maging consistent na kasi possible kasi na sa atin kapag di ba nagpe-pray tayo tapos puro blessings, possible kasi na kapag hindi blessings yung natanggap natin baka mawala tayo sa track kaya feeling ko itong Bible verse na to is yung magiging encouragement natin na kapag nag-pray tayo at hindi blessings yung nakita natin, hindi pa rin tayo mawawala sa track. Kasi dati, lagi kong inaano sa papa ko. Sabi ko, ano bang meron kay Job? Bakit siya ginawang example ng Diyos? Ginawan pa siya ng libro sa Bible. Kasi isipin mo, sino yung laging nila dinadala ng Diyos sino yung nilagay ng Diyos sa Bible na ginagawa niya ng storya, ginagawa niya ng, alam mo yun, ng book. Si Enoch, nagkaroon siya ng book, hindi lang in-include talaga sa official na Bible natin. Si Solomon, meron siyang libro, yung Proverbs. Diba? Si David, meron siyang Psalms. Diba? Bakit niya ginawa ng hiwalay rin na libro si Job? 42 chapters pa. Kasi kung iisipin mo, ang tingin ko kay Job, para siyang si Jesus Siya yung sacrifice. Kasi, hindi ba nag-suffer si Noah? Hindi ba nag-suffer si Moses? Hindi ba nag-suffer sila David, sila Solomon, Timothy, Paul, yung mga nasa Bible character, mga Bible characters na nakilala natin sila. Matthew, James, lahat. Hindi ba sila nag-suffer? Siyempre may sarili rin silang suffering. Pero kasi siguro si Job yung nakikita kong sacrifice na Bible character na masasabi mong siya yung mako-compare mo sa ating lahat, na pwedeng i-compare sa ating lahat. Kasi tayo, wala lang tayong ibang ginagawa kundi magpuri sa Diyos. Magpuri tayo na magpuri sa Diyos. Kasi ang ganda nung nangyayari sa paligid natin Kasi ang tinikita lang natin dito, si Job, pinahirapan, nagpuri sa Diyos. Parang puro ganun lang. Ako iniisip ko kasi, bakit napaka-special nung book ni Job? Kasi, ibig sabihin, siya yung pwede mong
i-compare sa lahat ng tao dito sa mundo na pwede kang umabot sa point na parang kang mala Pacquiao, mala Daddy Ben ka, mayaman ka, nakakalimutan mo na yung Diyos. Parang yung nangyari sa kanila kanila Abraham, kanila Lot. Nakita niya na yung Sodom and Gomorrah ay naging sobrang makasalanan na. Wala na silang tiwala sa Diyos. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. Sino na lang yung naniniwala? Buti nga kay Abraham, ang dami. Pero yung kay Job, siya na lang eh. Anong mararamdaman mo? Pupunta ka pa ba ng church kapag mismo si Teacher Bill sinasabihan na kayo na, ay, ba't pa kayo pumupunta sa church? Wala naman tayo napapala dyan. Lahat tayong ibang natatanggap kundi paninira or ganito yung nangyayari sa pamilya natin. Siguro yung Lord tinuturuan tayo lahat. Kahit ako nga dati harap-harapan kay mama, tinatraffic lang kami sa EDSA eh. Kinwestiyon ko na yung Diyos eh, di ba? So malayo pala yung level ko kay Job. Parang traffic pa lang, hindi kino-question ko na yung Diyos. Parang doon na nag-start yung pagko-question ko sa Diyos na parang bakit ba ganito naghihirap tayo ganito. Kala mama, bakit kami dati hirap na hirap kami nila mama, kailangan namin pumunta ng church dati. Yun yung question ko na yung Diyos. Ibig sabihin, hindi rin pala ako ready na maging ganun. Na katulad ni Job na tanggalan ako ng ilong. Hindi ako magpupuri kay Lord. Pero nakakatawa kay Job kasi kung anong meron siyang yaman na 7,000, 10,000 na 11,000. Naku, mas tinriple? Dinoble ba? Binalik ulit lahat. Binalik ulit pero mas marami. Yun ang ending niya. Nabuhay siya ng matagal. Oo. Desire ng puso ko maging ganun. Pero for now, I think I'm not up to that kind of level pa. Matindi yung ganun. Matindi. Ako ang dating sa akin, ang nire-reflect back ng kung paano nagtatrust yung Diyos kay Job. Pwede mo kasi siyang i-compare sa atin ngayon eh. Kasi nasa end times tayo eh, very critical tong time na to. And yun nga yung madalas natin marinig ng dati kala Daddy Willie na we have been placed in such a time as this na parang ang dami-daming timeline na pwedeng ilagay tayo ng Diyos. Pero tinrust niya tayo ilagay dito sa very critical na time na to. Yes. Ibig sabihin, may tiwala siya sa'yo. May tiwala siya sa bawat isa sa atin na alam niyang mafulfill yung will niya through each and every one of us. Yun yung sa akin. Kaya parang encouragement talaga siya na hindi lang sa part na hopefully maging kagaya tayo ni Job na ganyan. Hindi lang yun eh. Pero makikita mo na yung Diyos may tiwala sa'yo. And so ano yung magiging response mo. Yun naman yung point of view. So, Ako naman po, siguro wait lang. May nag-message. Ano po, yung kwento ni Job sa akin, parang siya, isang parang magandang example siya para sa bawat isa sa atin kung paano maging faithful kay Lord despite sa lahat ng pinagdadaanan natin sa life. Kasi kung mapapansin po natin, di ba, tayong mga tao, very weak po yung heart natin
ma-discourage, mabilis tayong sumuko sa life. And yung story ni Job, yung magandang encouragement. Kasi, di ba, sabi nga po doon, nawalan siya ng anak, nawalan siya ng kayamanan, lahat ng kaano sa kanya, nagkasakit siya. Pero kahit ganun, wala siyang binaton na salita sa Diyos. Naging faithful pa, naging ano pala siya, talagang nanindigan siya sa Diyos, and talagang patuloy siyang nananampalataya sa Diyos. And ayun po yung parang ano sa atin na dapat tayo dapat tayo matuto tayo na tawag dito, magpasalamat sa kung ano yung nangyayari sa life natin. And though masakit minsan kasi di ba yung mamatayan ka ng mahal sa buhay, parang hindi mo kaya. Oo, lahat ng anak niya pa. Oo, lahat ng anak ko na pa. Parang, imagine mo, mamatayan ka nga lang ng yung mga babies na, yung mga, fur babies ba tawag? Sa mga aasa. Parang, di ba, ang sakit na? Paano ba kayo pag namatayan ka na talagang tao na kasama mo? Sacrifice ka Oo. palagi after nila mag-party. Oo, parang anong mangyayari sa'yo after pag namatay? Anong magiging reaction mo doon? Siyempre, hindi natin alam, pero yung iba, di ba kapag ganun, parang lumalayo sila sa Diyos, tapos parang nawawalan sila ng trust na, akala ko ba Diyos yan? Bakit hindi na binigyan ng mahabang buhay itong friend ko? Lagi natin kinang-question si Lord sa lahat ng dumadating na pagsubok sa atin. Pero hindi ba natin naisip na tayo nga ilang beses natin tinatalikuran ng Diyos. Ilang beses natin siya parang dinideny. Lagi natin siya na hindi naman natin siya dinideny totally sa mga friends natin na wala kang Diyos. Pero dinideny natin siya most of the time sa mga actions natin na parang wala kang Diyos. Gano'n. Parang wala kang Diyos. Parang masakit yun. Pero diba, yet yung faithfulness and yung love ni Lord sa atin talaga nag-remains, and nagpapatuloy siyang bigyan tayo ng blessings kahit na mapapa-question ka ng alam na parang worthy ba? Tama ba? Worthy ba kung magkaroon? Worthy ba kung magkaroon ng kagandang blessings? Talaga bang karapat dapat ba talaga to sa akin? Or ano? Kasi, ayun nga po, parang minsan nakakahiya na ako po kasi mahilig akong mag-complain, ang dami ko reklamo sa life, bakit ganito, bakit ganito Lord, bakit ganyan, bakit hindi ganito yung life ko, bakit siya yung ganito, ganyan. Pero hindi ko tinatry tignan kung ano yung mga blessings talaga ni Lord na binibigay niya sa akin. Ay kung ngayon titignan ko, parang ayun nga, nakakaiyak na matutuwa ka na grabe, kahit sa maliit na bagay, parang sobrang ma-appreciate mo na kagad yung ginagawa ni Lord. Basta meron kang pusong, parang kontento, meron kang pusong talagang nananampalataya sa kanya, meron kang talaga nagpapakumbaba ka, ganun. Ma-appreciate mo kahit yung simpleng bagay. Yung katulad nga po yung sa simpleng bagay lang na humihinga ka sa isang araw, parang siyempre, papayag ka, ikaw, kung biglaan kang bawian ka agad na gawin ng life, pinabukasan, maano ka na, hindi mo nagawa pa yung mga bagay na gusto mong gawin. Ngayon na binibigyan ka ni Lord na maraming chance, buhay ka pa. So, bakit kailangan sayangin mo pa sa wala ka kwenta-kwenta, diba? So, why not na i-surrender mo yung life mo sa Kanya, i-trust mo yung buhay mo sa Kanya. And, ayun nga po, si Lord naman ay mapagmahal ng Diyos. Hindi naman tayo na bibigyan ng pagsubok kasi gusto niya lang tayo pagtawanan kasi nahihirapan tayo. Hindi naman nga tayo bibigyan ng pagsubok kasi gusto niyang talagang mahirapan tayo or makita na tayong umiiyak ganyan. Siyempre, binibigyan na tayo ng pagsubok kasi gusto nang maging matatag tayo and gusto nang makita natin na Diyos siya and makapangyarihan siya sa lahat. Si Joshua. Gusto nang makita natin na Diyos siya, kaya na gawin lahat. And kaya nang balik-balik ta rin yung mundo, ganyan. And so, kaya, ayun po. Love. Sa love Sabihin ka pa, madam.
Nasa loob pa rin. Nasa loob pa rin talaga siya. Nayak na naman siya. Ay, Huwag na. nandun siya. Kaya ko ba? I-share ka po. Oo. Wala na. Sige, pray ka na, Diyos mo. Sige po, tayo po ay Lord, thank you po sa araw na to, sa practice namin, Lord. Lord, thank you, Lord, na yung aming mga na-practice, Lord God, mas magiging maganda pa po yung aming pag-devotion, worship po sa inyo, Panginoon. Tomorrow, Lord God, and we pray, Lord, na sa leading ng Holy Spirit lang po kami lagi makikinig, Lord God, and make us humble always, Lord God, sa mga hawak namin instruments, Panginoon. And we pray, Lord, na wala pong nangyari ng mga aberya tomorrow, Panginoon, and mag-function po lahat, Lord God, yung aming tech, Panginoon, and mga bigay namin yung aming best sa inyo, Panginoon. And Lord, we also thank you, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng devotion time, Lord God. We pray, Lord, na yung bawat message, Panginoon, na narinig namin sa bawat isa, Lord God, yung mga bawat pinagdaraanan ng bawat isa, Lord, we pray, Lord, na makapagbigay po ito, Panginoon, ng blessing sa bawat isa, Lord God, and encouragement, Panginoon. And we pray, Lord, na yung aming mga naririnig, Panginoon, ay may-apply din po namin sa aming buhay, Panginoon. At patuloy ka lang namin, Panginoon, na i-trust, Lord God, sa mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Panginoon po yung pinagdaraanan namin, Lord God, whether nasa magandang kalagayan kami, Panginoon, or nasa hindi magandang kalagayan, Lord God, ikaw lang yung lagi namin lalapitan, Panginoon. And Panginoon, patuloy niyo lang din po i-bless, Panginoon, itong aming team, Panginoon, and maging consistent kami, Panginoon, in everything that we are doing, Panginoon. Kung ano man po yung mangyari, Lord God, we pray na maging consistent lang kami palagi, Panginoon. Palagi kaming maging ready, Lord God. And salamat po sa lahat, Lord God, ng mga ginawa niyo po para sa amin, Lord God. Lahat ng blessings na ibinibigay niyo, Panginoon, and lahat ng mga pagbabago, mga magandang pagbabago na nangyayari sa aming team, Lord God. We thank you for all of that, Lord God. Ikaw po yung patuloy na may task namin, Lord God. Ikaw yung patuloy na mapasalamat